ang nakisimpatya sa namatay na ginang matapos manganak sa sidewalk sa kahabaan ng Mango Avenue, Barangay Kamput House, Cebu City noong Miyerkules, Agosto 14. Ang nasabing 38 anyos na ginang ay kinilalang si Mary Ann Tangpos o mas kilala sa alias na Jennifer, residente ng Sitio Tabay Lawang, Barangay Tisa, ngunit sa sidewalk na kadalasan namamalagi. Sa Facebook Live ng Brigada News FM Cebu noong Miyerkules, makikita ang labis-labis na paghihinagpis ng mga naiwan nitong anak. Napag-alaman na wala na umanong buhay nang lumabas ang sanggol at nang naisakay na sa ambulansya ang ina, ayaw umano nitong magpadala sa ospital at pumirma pa umano ng waiver bago tuluyang bumaba sa ambulansya. Sa kanyang pagbaba sa ambulansya, di kalayuan sa kanyang pinagreskyuhan ay doon na siya nanatili hanggang sa mabawian ng buhay. Paiimbestigahan naman ng city government ang nangyaring insidente at sila na rin umano ang sasagot sa pagpapalibing ng mag-ina. Sa interview kay Sherwin Sumagan, 31 anyos, live-in partner ni Tangpos at ama ng namatay na sanggol, sinabi nito na 5 taon na silang nagsasama ni Mary Ann. Aniya, nung araw umano ng insidente, natutulog siya. Malapit lang rin umano sa kinaroroonan ng kanyang live-in partner at ibinilin umano niya sa panganay na anak ni Mary Ann na gisingin siya kung magpatuloy pa ang pagsakit ng tiyan nito. Napag-alaman na pang-12 sanang anak ni Mary Ann ang namatay na iniluwal na sanggol at nabatid na 8 na lamang ang natitirang buhay. Samantala, nakalikom naman ang Brigada News FM Cebu ng kabuoang 84,000 pesos na cash mula sa mga kabrigadang nagpadala ng kanilang tulong via GCash. At kabilang narito ang 6,000 pesos mula sa Power Cells. Nangyari ang pag-turnover nitong Biyernes, Agosto 16 na sinaksihan naman ng head ng Department of Social Welfare and Services na si Portia Basmayor. In the heart of changing lives, ito si Michelle Craste ng Brigada News Philippines, the Music News Authority.